Si Rosa Peral ay isang respetado at iniidolong police officer. Sa larangang kinabibilangan ng higit na mas maraming lalaki, lalong lumitaw ang kabigha-bighani nitong persona. Katunayan, sa sobrang lakas ng karisma nito, 2 matipunong lalaki ang nag-alok rito ng kasal. Ngunit ang nakakagulat, 2 lalaki rin ang sinagot nito ng kanyang matamis na oo. At ito ang naging simula ng isang masalimuot na wakas para sa 3. Sino ang pinili ni Rosa sa 2? Paano umabot sa isang kakilakilabot at hindi inaasahang katapusan ang love triangle na ito? Ang istoryang ito ay isa sa mga pinaka-notorious na kaso ng pagpaslang kamakailan lamang sa Spain. Kaya't kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Rosa Peral Murder Case. Si Rosa Maria Peral ay isinilang noong October 15, 1985 sa isang tahimik na suburb sa Barcelona, Spain. Paslit pa lamang ito nang mag-migrate ang kanilang pamilya sa Andalusia upang mas bumuti ang kanilang pamumuhay. Ang ina nitong si Maria ay isang may bahay habang ang kanya namang amang si Francisco ay nagtatrabaho bilang security guard. Pinalaki ito ng kanyang mga magulang sa simpleng buhay kasama ang kanyang kuyang si Paul. Sa school, may tuturing si Rosa bilang good student. Hindi man top sa klase, kitang-kita naman ang kasipagan at pagiging masigasig nito sa pag-aaral upang makakuha ng mataas na marka. Aktibo rin ito sa sports at nangangarap na maging isang pulis balang araw. Pagka-graduate ng high school, nag-enroll ito sa Pompeu Fabra University. Kasabay ng pag-aaral, naghahanda rin ito para sa exam at test na kinakailangan upang makapasok sa Police Academy. Inilalarawan si Rosa bilang sweet, mabait at friendly. Hindi maikakaila ang angking ganda at charm ni Rosa. Idagdag pa ang kanyang magnetic personality, kaya naman marami itong tagahanga. Noon pa man ay batid na ni Rosa sa sarili na magagamit nito ang kanyang karisma upang makasabay sa agos ng buhay. Upang suportahan ang kanyang pag-aaral ng mag-college, nag-part-time ito bilang waitress sa isang sikat na nightclub. Mula sa disenteng sahod at mga tip, nagawa nitong tustusan ng kanyang edukasyon. Nang mga panahong yon ay nakikipag-date rin ito kay Ruben Carbo. Si Ruben ay isang guard sa Barcelona City. Ito rin ang tumulong sa kanya upang maghanda sa kanyang competitive entrance exam sa pagkapulis. Subalit hindi ito nakapasa sa physical test. Gayunpaman, hindi ito sumuko at pilit pa ring nagsikap na abutin ang pangarap. Kaya naman kinalaunan ay natanggap rin ito sa academy. Pagka-graduate naman sa academy, pinakasalan nito ang nobyong si Ruben. Simple lamang ang selebrasyon na dinaluhan ng pinakamalalapit na kaibigan at kapamilya. Pagkakasal, lumipat ang mga ito sa Barcelona. Kinalaunan, binuo agad ng mga ito ang kanilang pamilya. Biniyayaan ng mga ito ng 2 anak na babae. Nang makasali sa police force, mabilis na nakilala si Rosa sa kanyang larangan na karaniwang pinangingibabawan ng mga lalaki. Itinuturing si Rosa na responsable at promising na police officer. Dahil sa kanyang approachable demeanor at good looks, madalas itong nafi-feature sa social media videos at local TV upang mag-promote ng lawful behavior. Kaya naman umingay ang pangalan ni Rosa hindi lamang sa kanilang department kundi pati na rin sa labas ng opisina. Kahit sa kalye ay may ilang nakakakilala rito. Wala na ngang mahihiling pa si Rosa noon. Respetadong alagad ng batas, loving wife at caring mother. Gayunpaman, sa likod ng perpektong imahe, taglay nito ang masalimuot na double life. Ang beauty at charm ni Rosa na naging asset nito sa kanyang career ay siya rin mismong magdadala rito sa mundo ng pagtataksil at panlilinlang. Early 2011 nang unti-unting gumuho ang tila perpekto ng buhay ni Rosa. Pumutok ang skandal nito sa kanilang opisina.
Isang araw, bigla na lamang nakatanggap ng anonymous emails ang kanyang mga kasamahan sa trabaho. Naglalaman ito ng mga malalaswang larawan at videos ni Rosa kasama ang isa pa nitong colleague na si Oscar Leps, isang junior inspector. Tuwa ang mga ito sa kanila mismong workplace. Sa labis na kahihiyan at galit, agarang nag-file ng reklamo si Rosa. Inakusahan nito si Oscar na siyang nagpakalat ng kanilang intimate photos at videos. Kahit walang konkretong ebidensya na si Oscar nga ang nag-send ng emails, sigurado si Rosa na walang ibang gagawa nito kundi ang binata. Dahil sa insidenteng yon, kapwa bumaba ang ranggo ng dalawa at parehong inilipat sa bagong magkahiwalay na department. Ngunit hindi roon nagtatapos ang pagkalat ng skandal. Nagpatuloy ang pasahan ng photos at videos ng dalawa hanggang sa makarating ito sa kani-kanilang kaibigan at kapamilya. Malala ang naging epekto ng iskandalo sa karir ni Rosa. Sa isang iglap, nadungisan ng malinis nitong pangalan. Ang dating respetadong pulis ay naging tampulan ng tukso at tawanan ng kanyang mga kasamahan. Mula noon ay nagbago ang pakikitungo ni Rosa sa lahat. Ang dating masiyahin at palakaibigan nitong ugali ay napalitan ng pagiging defensive at bitter. Dahil sa kanyang demotion, naalis ang spotlight kay Rosa. Nagdulot ito ng stress sa kalusugan at well-being nito. Dinanas nito ang consequences ng kanyang mga naging padalos-dalos na aksyon. Sa kabila ng unos na dulot ng pornografi ang kinasangkutan ni Rosa, nanatili ang pagsasama nito at ng asawang si Ruben. Gayunpaman, hindi na maibabalik pa ang nawasak na tiwala sa pagitan ng dalawa. Ang dating solid na samahan ay nanganganib na mawakasan. Tila hindi ito natuto ng leksyon. Noong kalagitnaan ng 2012, muling nagbago ang takbo ng buhay ni Rosa nang magsimula ang isang sekretong relasyon nito kay Albert Lopez. Si Albert ay ang partner nito sa trabaho na kilala sa pagiging malihim at mainitin ng ulo. Si Albert ay tahimik lamang na tao. Bibihira lamang itong magkwento tungkol sa kanyang personal na buhay. Passionate ito sa boxing at maikli lamang ang pasensya na kadalasang nagiging sanhi ng agresibo nitong asal. Kadalasang nahaharap ang mga ito sa magulo at mahirap na sitwasyon dahil kay Albert. Ang mga gawain nito habang sila ay nagpapatrol at ang pakikisalamuhan nito sa publiko ay kadalasang padalos-dalos at mapanganib, subalit handa si Rosang pagtakpan nito. At yun na nagpalalim ng kanilang ugnayan. Naging partners in crime ang dalawa at prinotektahan ng bawat isa upang makaiwas sa anumang disciplinary actions at investigations na maaaring mangyari na may koneksyon sa kanilang trabaho. Gaya na lamang ng naganap na insidente noong 2011 habang nagpapatrol sina Rosa at Albert sa kalye ng Barcelona. Nasangkot si Albert sa mainit na argumento sa isang immigrant na nagbebenta ng walang permit. Sa halip na daanin sa propesyonal na pamamaraan ng sitwasyon, gumamit ito ng dahas. Umantong ito sa malalang injury na tinamo ng pobreng tindero. Nang magkaroon ng investigasyon sa pangyayari, pinanigan ni Rosa si Albert at sinabing naunang umatake rito ang seller. Dinepensahan lamang umano ni Albert ang sarili. Sa isa pang insidente noong 2012, misteryoso namang binawian ng buhay ang isang suspect na sana'y dadalhin lamang sa estasyon ng pulisya ng partner na sina Rosa at Albert. Matapos ang pagsusuri, iginiit ng dalawa na kasalanan ng namatay ang nangyari sa kanya. Tinanggap ng korte ang bersyon ng mga ito dahil na rin sa kawalan ng ebidensya sa nangyari, kaya't na-dismiss ang kaso. Komplikado ang relasyon ni na Rosa at Albert. Nagsimula ito sa pisikal na atraksyon, kaya naman mas lamang ito kesa sa kanilang emosyonal na koneksyon. Ngunit sa kabila ng kanilang ups and downs na pinagdaanan, nagpatuloy pa rin ang kanilang patagong relasyon ng ilang taon. Ang pinaghalong agresibong ugali ni Albert at pagmamanipula ni Rosa ang naging punot dulo ng unti-unting pagiging komplikado ng kanilang professional at personal na buhay.
Sa kabila ng araw-araw na pagsasama sa trabaho, pabago-bago ang feelings ng dalawa sa isa't isa. Habang tumatagal, nawawala ng interes si Albert kay Rosa. Bukod sa physical intimacy, tila wala na itong iba pang habol sa kanyang secret partner. Hanggang sa mabulgar ang itinatago nilang relasyon. Nalaman na ito ng asawa ni Rosa na si Ruben. Walang pag-aalinlangan nitong kinumpronta ang misis at napagtanto na hindi na ito magbabago. Naniniwala si Ruben na patuloy na maghahanap ng romantic partner si Rosa hanggat may pagkakataon. Kaya naman nagdesisyon na ito na mag-file ng divorce. Hindi naging maganda ang kanilang paghihiwalay. Kinalaunan, pumasok si Ruben sa isang seryosong relasyon nang makilala nito ang isang babae na nagngangalang Antonia. Maluwag nitong tinanggap ang kanyang mga anak at gayon rin naman ang mga ito sa kanya. Kahit si Rosa ay naging kaibigan nito. Katunayan, madalas nitong tawagan si Antonia sa telepono upang magkwento ng kanyang mga pinagdaraan ng kabiguan mula man sa personal o sa trabaho. Kalmado lamang nakikinig si Antonia sa tuwing lalapit ito sa kanya upang humingi ng payo o comfort. Nagbibigay naman ito ng kapanatagan kay Antonia na wala na nga namamagitan pa kina Rosa at Ruben. Pagdating naman sa kustudiya ng kanilang dalawang anak, nananatili pa rin ang mga ito sa kanilang inang si Rosa. Bagamat pinapayagan naman si Ruben na dumalaw sa mga ito anumang oras. Maaari niyang kunin ang mga bata kapag weekend at holidays. Pagkatapos ng divorce kay Ruben, tinapos na rin ni Rosa ang relasyon kay Albert. Pakiramdam nito ay walang patutunguhan ng lahat. Sa halip, sinimulan nito ang isang bagong romance kay Pedro Rodriguez. Isa rin ito sa kanyang katrabaho sa law enforcement. Nakatalaga si Pedro sa transportation department. Noon ay bihira lamang silang magkita ni Rosa sa trabaho. Gayunpaman, noon pa niya itong natitipuhan. Hindi ito mawala-wala sa kanyang isip kahit pa nga mayroon na itong asawa at 5 taong gulang na anak. Hindi nito napigilan ng sarili na ma-inlove sa kabigha-bighaning si Rosa. Lalo na nang magpahiwatig na rin ito ng pagtingin kay Pedro. Kaya naman iniwan nito ang sariling pamilya at mas pinili si Rosa. Ngunit dagdag pa sa magulong sitwasyon, matagal nang magkaibigan sina Pedro at Albert. Nang dumating sa puntong kumalat na sa kanilang opisina ang relasyon ni Rosa at Pedro, hindi na iwasang magulat ni Albert. Pakiramdam nito ay trinaydor siya ng kaibigan at ex. Tila bumalik ang feelings nito kay Rosa at biglang nakaramdam ng matinding selos. Kaya naman nagsimula itong mangharas kay Rosa. Nagdemand ito ng paliwanag mula sa dating nobya. Upang pahupain ang tensyon, sinabi ni Rosa na hindi matutumbasan ni Pedro ang kanilang chemistry at naging samahan ni Albert. Napaniwala niya ito na siya pa rin ang kanyang totoong mahal. Ngunit ang katotohanan, patuloy ang masayang pagsasama ni Rosa at Pedro. Katunayan, lumipat pa ang mga ito ng apartment upang tumira sa iisang bubong kasama ang mga anak ni Rosa. Mula noon, mas tumibay ang samahan ng dalawa. Maituturing na isa na silang buong pamilya. Madalas nagtatravel ang mga ito ng sama-sama at sobrang naging close sa isa't isa. Hindi lamang naging malapit si Pedro sa mga anak ni Rosa, kundi pati na rin sa mga magulang at kapatid nito. Tunay ngang wala na nga hanapin pa noon si Pedro kundi ang matamis na oo ni Rosa. Kaya naman hindi na nito pinatagal pa ang lahat. Nagpropose na ito. Walang pagsidla ng kasiyahan ni Rosa nang sa wakas ay alokin na ng kasal ni Pedro. Agad ring sinimulan ng dalawa ang pagpaplano ng kanilang magiging kasal. Subalit kasabay ng wedding plan, palihim namang nagkikita sina Rosa at Albert. Tila mas nasabik ang mga ito sa isa't isa mula nang magkabalikan. Nagtatagpo ang mga ito sa hotel sa labas ng city upang hindi mahuli. Naging sumbungan rin ni Rosa si Albert ng mga reklamo tungkol kay Pedro. Hindi umano ito maaasahan sa kama. Nabanggit rin ito na mahirap pakasundo si Pedro dahil sa ugali nito. Nag-aalangan na umano si Rosa kung sasaya pa ba ito kung si Pedro ang kanyang makakatuluyan.
Ang lingid sa kaalaman ni Rosa, dinibdib ni Albert ang lahat ng mga sumbong nito. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang siya nitong sinorpresa ng isang mamahaling singsing saka inalok na magpakasal sa kanya. At walang pag-aalinlangang tinanggap ito ni Rosa. Sa pagkakataong yun ay 2 na ang engagement ring nito. Sikreto nitong isinusuot ang singsing ni Albert kapag hindi kaharap si Pedro. Proud naman si Rosa sa natanggap na 2 proposal. Nagawa pa niya itong ipagmalaki sa mga malalapit na kaibigan. Hindi nagtagal, unti-unting napansin ni Pedro ang tila pag-iiba sa mga kilos ng fiancé. Kapuna-puna rin ang madalas nitong pag-alis ng bahay. Kaya naman nagsimula ng makaramdam ng hinala si Pedro. Samantala, nahihirapan na si Rosa na hatiin ang kanyang oras sa 2 lalaki. Habang tumatagal, nagiging hamon na ang kanyang mga meet-ups kay Albert. Halos maubusan na ito ng idadahilan kay Pedro sa kanyang mga pag-alis. Kaya naman humahantong ito sa madalas na pag-aaway ng 2. Sa puntong masyado ng agresibo si Rosa at defensive sa kanyang mga aksyon. At hindi nga nagtagal, natuklasan na ni Pedro ang affair ni Rosa nang isumbong ito ng isang dating kaibigan. Dahil wala ng takas, hindi ito itinanggi ni Rosa. Sa halip, upang palubagin ang loob ng fiancé, sinabi nitong one-time affair lamang ang nangyari sa kanila ni Albert. Tinakot lamang umano siya nito at pinilit kaya nagawa ang pagtataksil. Dahil sa labis na pagmamahal kay Rosa, tinanggap ni Pedro ang paliwanag nito. Nagbulag-bulagan nito sa nalalaman at piniling mag-move forward upang hindi mawala sa kanya si Rosa. Umaasa itong makasama pa rin habang buhay ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang pamilya. Gayunpaman, mula noon ay mas naging mahigpit na ito kay Rosa. Minomonitor na nito ang kanyang bawat kilos. Ayon sa kwento ni Rosa sa kanyang mga kaibigan, habang tumatagal ay hindi na nito matiis ang pangongontrol ni Pedro. Binabantayan umano nito ang kanyang mga tawag, social media at paglabas-labas kasama ang mga kaibigan. Kaya naman nawawalan na ito ng gana sa kanilang relasyon. Pakiramdam nito ay sakal siya nito sa leeg at wala ng kalayaan. Subalit sa halip na direktang kumprontahin si Pedro, isang maitim at agarang plano ang binuo ni Rosa laban sa kanyang fiancé. Ngunit hindi lamang yun. Hiningi nito ang tulong ni Albert upang isagawa ito. Nagdesisyon si Rosang paslangin si Pedro sa tulong ng lover na si Albert. Taong 2017, nang ipaalam nito kay Albert ang madilim na balak upang alisin ang taong hadlang sa kanilang pagmamahalan. At walang naging pagtutol rito si Albert. Ang plano ay patayin si Pedro at palabasin na ang ex-husband ni Rosa na si Ruben ang may kagagawa ng krimen. Isa ito sa paraan ni Rosa upang gumanti sa dating mister na noon ay nakikipag-agawan para sa kustodiya ng kanilang mga anak. Nang mga panahong yun ay nagpapagaling pa lamang si Pedro mula sa isang complex spinal surgery kung saan kinabitan nito ng titanium plate sa kanyang likuran. Ang hindi nito alam, metikuloso ng pinagpaplanuhan ni na Rosa at Albert ang kanyang paglisan. Una nang bumili ang mga ito ng disposable phone na itatapon pagkatapos gawin ang krimen. Inisa-isa rin ng mga ito ang maaaring maging butas at agarang solusyon kung sakaling hindi matupad o magkaroon ng hadlang sa kanilang original plan. Noong April 30, 2017, naghanda ng isang romantikong dinner ng pamamaalam si Rosa para sa fiancé na si Pedro. Masayang in-enjoy ng walang kamalay-malay na si Pedro ang kanyang huling gabi kasama ang kanyang inaasahang future bride. Lingid sa kaalaman nito, wala nang isang araw ang natitira sa kanyang buhay. Kinabukasan, araw ng linggo, nag-shopping ang dalawa saka dumalaw sa mga magulang ni Rosa. Pagkatapos ay dumiretso ang mga ito sa ex-husband ni Rosang si Ruben upang sunduin ang mga anak nito na nagstay roon noong weekend. Pagkarating sa bahay matapos ang hapunan, pinaakyat na ni Rosa ang mga bata sa itaas na palapag sa kanilang kwarto. Inutusan niya ang mga ito na magstay lamang roon. Hindi naman malinaw kung anong eksaktong oras pumasok si Albert sa bahay ni Rosa dahil sa paiba-ibang statement mula sa dalawa.
Pinaniniwala ang nilagyan ni Rosa ng droga para sa insomnia ang inuming tubig ni Pedro. Inihalo niya ito sa gamot ng fiancé para sa sakit ng likod matapos ang kamakailan lamang nitong surgery. Mabilis na umepekto ang droga na nagdulot ng pagkahilo at pagkalito kay Pedro. Dahil sa kahinaan nito noon, madaling na isagawa ng partner in crime ang kanilang plano. Wala ring detalye kung ano eksaktong paraan na ginawa ng mga ito upang wakasan ang buhay ni Pedro. Bagamat ayon sa anak ni Rosa, nakita nito na itinulak ng kanyang ina sa hagdan ng biktima. Gayunpaman, hindi pinaniwalaan ng korte ang statement na nagmula sa 6 years old na paslit. Matapos ito, inilagay ni na Rosa at Albert ang katawan ni Pedro sa trunk na isang nirentahang sasakyan upang i-dispose ito. Bagamat may ilang espekulasyon na posibleng buhay pa si Pedro nang isakay ito sa sasakyan. Pagkatapos ay dinala ng dalawang sasakyan, bitbit ang katawan ni Pedro sa isang abandonadong lugar sa labas ng city. Saka inilipat ang pwesto nito sa may driver seat. Sunod ay pinaliguan na ng mga ito ng gas ang sasakyan at saka sinunog. At bilang parte ng kanilang palabas, sinadya ni Rose ang iwan ng cellphone ni Pedro sa crime scene. Ilang beses nitong kinontak at tinext ang nasabing cellphone. Naglalaman ng kanyang mga message ng paghingi ng tawad at magmamakaawa kay Pedro na bumalik na ito. Kinabukasan, humahagulhol namang tinawagan ni Rosa ang kanyang ama sa telepono. Sinabi nito na nagkaroon sila ni Pedro ng matinding away, kaya naman kinansela umano nito ang kanilang engagement. Dagdag pa nito, sinabi umano ni Pedro sa kanya na ayaw na siya nitong makita kailanman, saka umalis sakay ng kanyang sasakyan nang walang paalam. Inisa-isa rin itong kontakin ang mga kaibigan at pamilya ni Pedro upang magtanong tungkol sa kinaroroonan nito. Ikwinento nito sa lahat ang gawa-gawang istorya ng kanilang pagtatalo at hiwalayan ni Pedro. Lumipas ang 3 araw, wala pa rin nakakatuntun sa kinaroroonan ni Pedro. Hanggang sa noong May 4, 2017, isang nagbibisikleta ang nakakita ng sunog na sasakyan na tila may naaabong pasahero sa loob. Agaran nitong nag-report sa mga pulis. Mabilis na dumating ang mga investigador sa lugar. Sunog na sunog ang biktima sa driver's seat. Gayunpaman, mabilis itong na-identify dahil sa titanium plate na nakatanim sa kanyang likod. Nang ma-check ang serial number ng plate, nakumpirma ang pagkakakilanlan ng biktimang si Pedro Rodriguez. Sa autopsy, lumalabas na namatay si Pedro mula sa blunt force trauma bago pa man ito sunugin. Nang matukoy na ng mga pulis ang pangalan ng biktima, agad na tinungo ng mga ito ang bahay ng kanyang pamilya upang ihatid ang masamang balita. Napag-alaman ng mga ito na kaka-engage pa lamang ni Pedro kay Rosa at naghahanda na ang mga ito ng kanilang kasal. Gayunpaman, agad na nabuo ang duda ng mga pulis sa kalmadong aura ni Rosa. Noong una ay nagpakita ito ng kaunting pagdadalamhati, ngunit mabilis na nag-iba ang mga galaw nito nang magsimula na itong mag-inquire sa mga investigador. Para sa mga ito, hindi angkop ang kilos ni Rosa sa isang taong namatayan ng fiancé. Tumanggi rin itong sumama sa police station sa kadahilan ng wala umanong magbabantay sa kanyang mga anak. Pinagbawalan rin ito ang mga opisyal na pumasok sa loob ng kanyang tahanan upang hindi umano maalarma ang mga bata. Habang ini-interview, biglang binanggit ni Rosa ang ex na si Ruben bilang posibleng suspect sa pagpatay sa kanyang fiancé dahil sa selos. Kaya naman noon ay napabilang si Ruben Carbo sa listahan ng mga pangunahing suspect. Subalit ng questionin, nakapagbigay ito ng matibay na alibay. Nasa ibang city ito kasama ng kanyang mga magulang nang mangyari ang krimen. Samantala, nakasama rin bilang suspect si Rosa dahil sa mga kaduda-duda nitong reaksyon at kilos sa harap ng mga pulis. Subalit inunahan na sila nito nang kusa itong magpunta sa istasyon upang muling magbigay ng bagong suggestion ng prime suspect. Sa pagkakataong yun ay itinuro nito ang kanyang lover na si Albert.
Ayon sa statement ni Rosa, hindi umano siya tinatantanan ni Albert na tapusin ang engagement kay Pedro upang siya ang pakasalan. Tumindi umano ang galit nito at nagsimulang magbanta nang tumanggi si Rosa sa kanyang gusto. Mula sa pahayag ni Rosa, inaresto ng mga pulis si Albert. Ngunit nang kausapin, si Rosa naman ang itinuro nito bilang salarin. Mabilis nitong isiniwalat ang kanyang mga nalalaman. Iginiit nito na si Rosa ang mastermind sa pagpatay kay Pedro. Inisa-isa nito ang kanilang plano na mismong si Rosa umano ang bumuo, kabilang na ang pagdroga kay Pedro upang hindi ito makapalag sa kanilang gagawin. Nang araw ring yun, inaresto na rin ng mga ito si Rosa. Sa kanilang mga interogasyon, magkasalungatang naging pahayag ng partner in crime na sina Rosa at Albert. Nagsisihan ng dalawa sa nangyari. Inconsistent rin ang istorya ng bawat isa. Hindi magtugma-tugma ang mga pagkakasunod-sunod ng kaganapan na inilahad ng mga ito. Umabot ng halos 1 taon ng investigasyon. Nahirapan ng mga pulis na pagtagpi-tagpiin ang mga pangyayari. Unti-unti ay naging malinaw na premeditated ang pagpaslang. Sinasadya ito at pinagplanuhang maigi. Sa kabila nito, nanindigan si Rosa na inosente. Ayon sa kanyang pahayag, isang gabi nang mangyari ang krimen, biglang sumulpot ang armadong si Albert sa kanilang pinto. Pagkakita sa galit na si Albert, agad umanong tumakbo si Rosa paakyat sa kwarto sa kanyang mga anak upang protektahan ang mga ito. At doon na umano tinuluyang paslangin ni Albert si Pedro habang si Rosa ay nasa itaas na kwarto. Subalit hawak na ng mga pulis ang isa sa mga key evidence sa kaso. Ang mobile phone data ni Rosa at Albert na magpapatunay na magkasabwat ang dalawa. Natukoy ng mga investigador na gumamit si Rosa ng disposable phone upang kontakin si Albert sa araw ng pagsasakatuparan sa kanilang plano. Natrack ng mga ito ang personal phone ni Albert sa mismong lokasyon ng sinunog na sasakyan ni Pedro noong gabi ng May 1. Sa trial noong February 2020, nanindigan si Rosa na siya ang biktima. Bagay na sinalungat ng kampo ni Albert. Sinabi ng mga ito na nag-assist lamang si Albert sa pagtapo ng bangkay. Ngunit ang may kagagawa ng lahat ay si Rosa. Inilarawan nito si Rosa bilang tuso at manipulator. Kaya umano nitong paikutin ng mga tao para sa kanyang sariling kapakanan. Noon rin ay nag-testify si Antonia sa korte at inihatid ang pahayag ng 6 na taong gulang na anak ni Rosa. Nasaksihan umano nito nang itulak ng kanyang ina ang nooy dugoang si Pedro. Sinabi naman ni Rosa na nagsinungaling lamang ang kanyang anak dahil sa utos ni Antonia. Nais umanong ipakulong ni Antonia si Rosa dahil sa selos sa kanyang ex-husband. Noong March 2020, kapwa nahatulan ng guilty of murder and concealing of evidence of the crime ang lovers na sina Rosa at Albert. Nasintensyahan si Rosa ng 25 years na pagkakakulong habang si Albert naman ay 20 years. Pinagbabayad rin ng mga ito ng 10,000 euro para sa moral damage ng pamilya ni Pedro. Matapos ang hatol, ilang beses na umapela sa korte sina Rosa at Albert. Subalit na-reject ng Supreme Court of Catalonia ang bawat appeal, kaya naman nanatili ang sentensya ng dalawa. Sa kabila ng hatol na guilty, hindi kailanman naniniwala ang mga magulang ni Rosa na magagawa ng kanilang anak ang karumaldumal na pagpaslang. Saksi umano ang mga ito sa pagmamahala ni Rosa at Pedro. Samantala, tuluyan ang napunta ang kustodiya sa pangangalaga ng mga anak ni Rosa sa kanilang biological father na si Ruben Carbo. Katulong nito sa pagtataguyod sa mga bata ang asawa nitong si Antonia kasama ang kanyang isa pang anak na lalaki mula naman rito. Hinahayaan naman ni Ruben na kontakin pa rin ng mga anak ang kanilang lolo't lola habang si Rosa naman ay 2 beses pa lamang nakikita ang mga ito mula nang makulong. Habang nasa kulungan, nadiskubre naman na nag-hire si Rosa ng papatay sa ex-husband na si Ruben dahil pa rin sa away ng mga ito sa bata. Mabuti na lamang at natuklasan agad ng mga pulis ang pinaplano nito bago pa man maisakatuparan. Inamin ni Rosa na ang desperasyon nitong makita ang kanyang mga anak ang dahilan ng kanyang pagnanais na ipapatay si Ruben.
Naniniwala itong kapag nawala na si Ruben, mapupunta sa kanyang mga magulang ang custody kaya makikita na niyang muli ang mga bata. Si Albert naman habang nasa kulungan ay ginugugol ang kanyang sintensya upang makuha ang law degree mula sa pag-enroll sa Spanish University. Bukod pa rito, nag-aaral rin ito ng foreign language. Iba't ibang pelikula at miniseries naman ang naging hango sa kwento ni Rosa, gaya ng Burning Body na ipinalabas noong 2023 at ang Rosa's Tape kung saan inilahad naman roon ang bersyon ni Rosa ng kwento bilang siya ang biktima. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.